Naranasan mo na bang bumili ng SHIB tapos biglang bumagsak ang presyo kinabukasan? Tuturuan kita ng strategy para hindi ka nakabahan kahit anong galaw ng market. Ang tawag po sa discarding ito ay dollar cost averaging o mas kilala po sa tawag na DCA. Kung isasalin po natin ito sa simpleng salita, ito po ay ang pagbili ng isang asset ng paunti-unti sa isang regular na schedule, imbis na iisang malaking bagsakan lamang. Halimbawa, imbis na iisang bilihan ng bulto, hinahati-hati mo ang iyong budget linggo-linggo o buwan-buwan para makabili. Ang pangunahing goal ng DCA strategy ay ang mapababa ang iyong average cost sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan nito, mas nagiging madali para sa iyong portfolio na bumalik sa green o kumita ng mas mabilis kapag nagsimula ng tumaas muli ang presyo ng market. Kaya sa aking pananaw, ito po ang pinakamainam na panangga ng mga retail investors laban sa biglaang pagbaba ng presyo. Ngayon ay bakit nga ba swak na swak ang DCA, partikular na sa mga meme coins tulad po ni Shiba Inu? Ang unang dahilan ay ang tinatawag po na volatility o ang sobrang bilis at likot ng galaw ng presyo. Dahil napakabilis umakyat at bumaba po ni SHIB, halos imposible para sa kahit sinong trader na i-predict kung nasaan po ang bottom o ang pinakamababang presyo kung saan pwedeng sumalo. Kapag ginagamit mo ang DCA, otomatikong iniiwasan ng sistema mo ang dalawang pinakamalaking kalaban ng mga crypto investors. At yan po ay ang FOMO o Fear of Missing Out at ang Panic Selling. Kapag nakakakita tayo ng green candles, natutokso po tayong ubusin ang ating pera dahil sa takot na maiwan. Kapag nakakita naman tayo ng red candles, natutokso tayong ibenta lahat dahil po sa takot na maubos ang ating pera. Pagdating po sa DCA, tinatanggal mo ang emosyon sa equation. Ang isa pa sa malaking benepisyo nito ay hindi mo na kailangang bantayan ang mga charts ng 24 oras, 7 araw sa isang linggo. Yan, 24/7. Hindi mo na kailangang magpuyat para lang tingnan kung paborable ba ang entry point mo. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod sa iyong itinakdang schedule, anuman ang takbo ng market. Para mas lalo po nating maintindihan ay gumawa po tayo ng isang konkretong halimbawa at ikumpara po natin ang lump sum o isang bagsakan laban sa DCA strategy. Isipin natin na may dalawang investor na may parehong budget na 10,000 piso o 10,000 pesos para ibilin ng SHIB habang pababa ang market. Para sa lump sum example, ang unang investor ay nagpasok po ng buong 10,000 pesos sa isang bagsakan lamang sa kasagsagan ng peak noong mataas pa ang presyo. Kung biglang bumagsak ang presyo ni SHIB ng 50% o 50% pagkalipas ng ilang araw, ang 10,000 piso po niya ay otomatikong magiging 5,000 piso or 5,000 pesos na lamang. Lugi siya agad ng kalahati at kailangan niyang mag-antay na umakyat ulit ang presyo sa pinanggalingan nito bago po siya makabawi. Sa DCA naman na halimbawa, yan, para po sa ikalawang investor, sabihin natin na hinati niya ang kanyang 10,000 pesos sa 4 na mga bahagi. Yan, 2,500 pesos kada linggo sa loob ng isang buwan. Kaya tingnan po natin ang magiging computation dito. Ayan, ang ating computation dito. Kung susuriin po natin ang kabuuan ng DCA strategy na ito, ang ikalawang investor ay nakakuha ng kabuuang 7.5 million tokens gamit ang kanyang
10,000 piso or 10,000 pesos. Kung kukunin natin ang kanyang average purchase price sa pamamagitan ng pag-divide ng 10,000 pesos sa 7.5 million tokens, ang lumalabas po na average cost niya ay nasa 0.00133 bawat token. Kaya pansinin po ninyo na kahit nagsimula po siyang bumili noong mataas pa ang presyo sa 0.0020, ang kanyang average cost ay bumaba ng malaki dahil nakasalo po siya noong bumagsak ang presyo sa 0.0010. Ngayong nasa 0.0012, yan ang presyo, sa ika-4 na linggo, ang unang investor na nag-lump sum ay lugi pa rin, habang ang DCA investor ay malapit na agad mag-break even at mas mabilis nakikita sa oras na magpatuloy ang pag-angat ng market. Kaya ang masasabi ko po dito ay dito mo makikita ang tunay na lakas ng mathematical advantage ng averaging. Kung nais mong simulan ang discarding ito, narito po ang simpleng step-by-step na gabay upang magawa ito ng tama. Step 1. Ayan, ang step 1. Magtakda po ng budget na ituturing mong disposable income. Ito ay ang pera na maluwag sa loob mong i-invest at hindi mo gagamitin para sa mga pangunahing bayarin tulad po ng upa, kuryente o pagkain. Maaring ito ay 500 piso o 500 pesos o 1,000 piso o 1,000 pesos kada sweldo. Step 2. Pumili ng iyong personal na schedule. Alamin kung anong frequency ang mas madali para sa iyong cash flow. Pwede pong daily, pwedeng weekly o monthly. Ang pinaka-importante po rito ay ang pagiging regular ng iyong pagbili. Step 3. Yan, maging disiplinado. Ito po ang pinakamahirap na bahagi dahil kailangan mong bumili anuman ang takbo ng presyo. Bibili ka pa rin kahit nasa itaas ang presyo at bibili ka pa rin kahit nasa mababa ang presyo. Yan, may bonus tip po tayo. Bilang isang bonus tip, maaari mong gamitin ang mga auto-invest o recurring buy features na matatagpuan po sa loob ng mga major crypto exchanges. Yan, sa pamamagitan po ng pag-set up nito, ang system na mismo ang otomatikong bibili ng SHIB para sa iyo sa itinakdang mga araw at oras. Kaya hindi mo na kailangang gawin ito ng mano-mano. Ngayon ay isa pong malaking pagkakamali ng maraming investors ay ang pagpapatuloy ng DCA ng walang katapusan. Mahalagang pag-usapan din natin kung kailan ba dapat itigil ang pag-DCA o ang konsepto ng profit taking. Yan. Kapag naabot na ng market ang iyong predetermined target goal o kapag nasa kasagsagan na tayo ng bull market peak, oras na po upang gamitin ang binaliktad na bersyon ng discarding ito. Ang unti-unti ring pagbebenta o DCA out. Kung paano ka bumili ng dahan-dahan, maaari mo ring ibenta ang iyong mga naipong tokens ng dahan-dahan upang makasiguro na nakakapagtago ka ng physical na kita. Kaya sa aking opinyon, huwag kang mag-DCA para sa isang asset habang buhay. Dapat ay palaging may malinaw na exit plan ka. Ang pag-accumulate po ng tokens ay kalahati lamang ng laban. Ang tamang pag-execute ng pagbebenta sa tamang panahon ang siyang magpapasya kung naging matagumpay ba ang iyong investment plan. Yan, sa kabuuan, tandaan po natin palagi na ang pag-i-invest sa crypto ay isa pong marathon at hindi po ito isang mabilisang takbuhan. Sa diskarte po ng dollar cost averaging, ang taong may disiplina at consistency ang siyang madalas na nagwawagi sa huli. Kumpara sa taong umaasa lamang sa swerte o tsamba sa iisang malaking bilihan. Ang market po ay patuloy na gagalaw ng pataas at pababa. Ngunit sa tulong ng mathematical approach, mas mapuprotektahan mo ang iyong capital habang pinapalaki ang iyong tsansa na kumita kay Shiba Inu.
Yan, or sa ecosystem ni Shiba Inu. Ngayon, para sa iyo ka-crypto, ano ang investment style mo? Isang bagsakan o paunti-unti? I-comment mo naman dyan sa ibaba. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. I-check na rin po ninyo ang ating recommended video dito.